10 pinakamagandang exotic animals na ngayon mo lang makikita. Alam natin na meron tayong iba't ibang batayan sa kagandahan. Sabi nga nila, beauty is in the eye of the beholder. Subalit sa video na ito ay ang mga kagandahan ng mga exotic animals ang ating pag-uusapan. Ngayon ay mapapanood natin na malapitan ang 10 sa pinakamagandang exotic animals sa buong mundo. Abangan nyo hanggang dulo ng video dahil siguradong hindi nyo pa nakikita ang naggagandahang nilalang na mga ito. Kaya kung handa ka na, simulan na natin. Clouded leopard. Ang clouded leopard ay isang wildcat na naninirahan sa makakapal na kagubatan mula sa foothills ng Himalaya hanggang sa mainland Southeast Asia sa South China. Ang kauna-unahang clouded leopard na kinilala ng siyensya ay dinala sa London galing ng China noong 19th century at ito ay inilarawan noong taong 1821. Pinangalanan ng napakagandang Asian cat na ito hango sa kanyang spotted na coat pattern na kahugis ng mga ulap. Kadalasang makikita ang mga clouded leopard sa mga puno, kaya minsan lang ito makikita sa lupa. Karamihan ng mga pusa ay magagaling na climbers, subalit ang clouded leopard ay ang pinakamagaling at pinakamahusay sa lahat. Kayang-kayang maglakad ng patiwarik ng mga clouded leopard sa malalaking sanga ng puno, habang gamit ang kanilang malalaking paws at matatalas na kuko upang masiguro ang magandang grip. Gamit ang kanilang matatalas na paningin, kinakalkula nila ang distansya ng maayos para hindi sila mahuhulog sa kanilang pagtalon. Habang gamit naman ang buntot para mapanatili nila ang kanilang balanse. Bagaman sila ang pinakamagaling na climbers, naniniwala pa rin ang mga siyentipiko na ginagawa nila sa lupa ang karamihan sa kanilang paghunting katulad ng mga baboy, unggoy, ibon, at iba pa. Hindi sigurado ang mga siyentipiko kung paano eksaktong kumikilos ang mga clouded leopard sa wild. Maaaring sila rin ay solitary na hayop katulad ng karamihang pusa. Red panda. Ang pangalang panda ay pinaniniwalaang nanggaling sa Nepali word na punya, na ang ibig sabihin ay bamboo eater o bamboo-footed. Sa kabila ng pagkapareha ng pangalang giant panda at red panda, sila ay hindi malapit na kamag-anak, sapagkat ang red pandas ay ang nagbubukod tanging miyembro ng pamilyang taxonomic na Ailuridae, habang ang giant panda ay kabilang sa pamilya ng uso na Ursidae. Ang mga red pandas ay maliliit, ito ay kasing laki lang ng isang domestic cat sa ating bahay. Bagaman ang mabalahibong buntot nito ay may karagdagan na 18 na pulgada. Ginagamit nila ang kanilang makakapal na buntot bilang isang kumot sa malalamig na kabundukan kung saan sila ay naninirahan. Sila ay kalimitang namamalagi sa puno kahit pa sa kanilang pagtulog, sa araw sila ay natutulog habang aktibo naman sila sa gabi sapagkat sila ay isang nocturnal na hayop. Mahiyain at solitaryo ang red pandas maliban sa pakikipag-mate nito. Ang mga babaeng red pandas ay mag-aanak mula 1 hanggang 4 na anak tuwing spring at summer. Habang ang mga batang red pandas naman ay mananatili sa kanilang pugad hanggang sa loob ng 70 na araw, sa panahon na ang kanilang ina ay nag-aalaga sa kanila. Ang red pandas ay isang at-risk species dahil sila rin ay biktima ng deforestation. Ang kanilang natural na tirahan ay paliit ng paliit, dahil sa patuloy na pagputol ng mga kakahuyan sa kagubatan at pagpapalawak ng agrikultura. Peacock spider. Marahil ayaw mo sa mga gagamba dahil natatakot ka sa hitsura nito. Subalit ang isang ito ay maaaring magpapabago sa isipan mo. Dahil ang maliliit na nilalang na ito na nagmula sa kanlurang bahagi ng Australia ay ang pinakamaganda sa lahat ng uri ng mga gagamba. Ang mga lalaking peacock spider na may 5 mm ang haba ay tinataas nito ang kanyang mga flops para maging hugis bilog sa kanyang tiyan at sabay na tinataas din niya ang kanyang 2 paa. Kapag papalapit na ang babaeng gagamba, magsisimula na itong mag-perform ng isang groovy na sayaw sa harap ng babaeng gagamba. Tanging musika na lang ang kulang sa mga yugto na ganito. Sa oras na magustuhan ng babaeng gagamba ang kanyang dance performance, ito ay kanyang pinapayagang makikipag-mate sa kanya. Gayunpaman kapag ang babaeng gagamba ay hindi nagustuhan ang sayaw ng isang lalaking gagamba, ay agad niya itong huhuliin at gagawing hapunan. Matschis kangaroo. Karamihan ng mga uri ng kangaroo ay namumuhay sa lupa. Subalit ang mga matschis sila ay namumuhay sa matataas na puno ng kagubatan. Ang mga matschis kangaroo ay may angking kakayanan na tumalon sa matataas na puno. Mula 60 pulgada ang taas hanggang sa lupa nang hindi nasasaktan ang kanilang mga sarili. Ang matschis ay may kabuuhang haba na umaabot mula 20 hanggang sa 30 pulgada, hindi pa kasama ang haba ng kanilang mga buntot.
Dahil sa herbivore ang species na ito, kalimitang kinakain nila ay ang mga dahon ng puno at bulaklak. Minsan kumakain din sila ng mga prutas. Ang Machis kangaroo ay native sa northeastern New Guinea Island at kabilang din ang lahi nito sa listahan ng mga endangered species. Tinatayang nasa 2,500 adults ng species na ito ang kasalukuyang bilang ng kanilang populasyon sa native nitong tirahan at patuloy pa itong bumababa. Maraming rason sa pagbaba ng kanilang populasyon at ito ay ang panghuhuli ng mga tao para gawing pagkain. Pagbebenta sa mga merkado, at kawalan ng matitirahan dahil sa patuloy na pag-expand ng mga agrikultura. Bongo. Ang bongo ay isang antelope, at ito ang pinakamalaki, pinakamabigat at pinaka-colorful na African antelope. Ang bongo ay herbivore at kalimitang nocturnal, at sila rin ay ang tanging miyembro ng Tragelaphid, isang genus ng antelope kung saan ang parehong kasarian ay may mga sungay. Matatagpuan sa makakapal na kagubatan ng Central Africa ang species na ito, at sila ay kayang mamuhay sa wild na umaabot hanggang 19 na taon. Katulad ng ibang hayop sa ating listahan, kabilang din ang species nito sa listahan ng mga nanganganib ng maubos na lahi. Dahil base sa pag-aaral, ang kabuohang bilang ng populasyon ng bongo sa wild ay pinaniniwalaang nasa 150 na lamang. Ang pinakamalaking banta sa kanilang pababa na populasyon ay ang pangangaso at ang pagkasira sa kanilang natural na tirahan. Nakakatuwang katotohanan. Ang mga native na taong nakatira kung saan matatagpuan ang mga bongo ay may mga paniniwalang kapag nakakain o nakahawak man lang ng isang bongo, ay susumpungin daw ito, katulad ng isang epileptic seizure. Sea swallow. Ang sea swallow ay kilala rin bilang blue dragon. Ito ay ang maliit na uri ng sea slug na may sukat na umaabot hanggang 3 cm ang haba kapag ito ay fully grown adult na. Pelagic ang species na ito. Ang ibig sabihin nito ay namumuhay sa mga open oceans o di kaya sa gitna, malapit sa baybayin. Bagaman ito ay parehong matatagpuan sa lahat ng 3 oceans. Ipinahiwatig ng genetic evidence na ang populasyon mula sa Atlantic, Pacific at Indian Oceans ay magkakaiba-iba, mahigit 1 taon ang nakalipas. Ang sea swallow ay may gas-filled sac sa loob ng kanilang tiyan, at ito ang dahilan kung bakit ito lumulutang ng patiwarik sa tubig. Bilang isang carnivore, ang sea swallow ay kumakain ng iba't ibang cnidarian species. Lalong-lalo na ang the Portuguese man of war. Kalimitang kinokolekta nito ang mga sting cells ng kanyang mga prey para ilagay sa kanyang sarili para maging mas lumakas pa ang kanyang sting kaysa sa kanyang prey. Kaya kapag nakakita ka ng ganito sa dagat, mas mainam na mag-ingat at huwag nyo itong hawakan. Tamandua. Ang Tamandua ay isang genus ng anteaters na may 2 species. Ito ay ang the Southern Tamandua at ang the Northern Tamandua. Sila ay namumuhay sa kagubatan at sa grasslands. Ang Tamandua ay semi-arboreal. Ang ibig sabihin sila ay kalimitang makikita sa mga puno. 64% ng kanilang oras ay nilalaan nila sa mga puno para maghanap ng kanilang makakain. Pinakapaboritong kinakain nila ay ang mga langgam at anay. Pero paminsan-minsan sila din ay kumakain ng mga bubuyog, salagubang, at kahit anong larvae ng mga insects. Nocturnal ang species na ito. Kaya mas aktibo sila sa gabi, at kalimitang natutulog sa araw sa mga guwang ng trunk ng puno o di kaya sa mga abandonadong buho sa lupa. Bagaman maliliit ang kanilang mga mata at malabo ang kanilang paningin, subalit sila ay mayroong pambihirang pandinig at pangamoy. Ginagamit nila ang kanilang excellent na pangamoy para matukoy kung nasaan ang kanilang prey, pati na rin ang kanilang makakapareha. Hindi katulad ng pinsan nilang giant anteater. Ang Tamandua ay hindi masyadong nakakatakbo, at saliwa rin kung sila ay maglakad sa lupa. Dahil sa kanilang gilid na may nakakuyong na mga paa para maiwasang masusugatan ang kanilang mga palad sa kanilang matatalas na mga kuko. Dahil ito ay ang kanilang ginagamit para sa pag-akyat nila sa mga puno. Mandarin duck. Popular bilang ang pinakamagandang duck sa buong mundo ay ang Mandarin duck. Binigyan sila ng ganitong parangal dahil sa kanilang nagagandahan at matitingkad na kulay ng kanilang plumage na may kulay kahel sa dibdib. Ang parehong kasarian ng Mandarin ducks ay mayroong tukat na kulay pula na siyang nakakatulong sa kanila para makahuli ng isda at iba pang maliliit na insekto at uod na kabilang sa kanilang diet. Ang populasyon ng Mandarin ducks ay native sa East Asian countries katulad ng China at Japan. Bukod sa East Japan at China, sila din ay native ng Siberia. Subalit noong mga nakaraang taon, ang breed na ito ay ipinakilala sa hilagang bahagi ng Amerika. Lalong-lalo na sa Estados Unidos. Kalimitang naninirahan sa mga puno ang species na ito, sapagkat ang kanilang nilalanguyang mga bahagi ng katubigan ay nasa gitna ng kagubatan na pinalilibutan ng makakapal na mga puno.
Napakahalaga ng mga puno para sa breed na ito, hindi lang dahil dito sila kumukuha ng kanilang makakain. Subalit sila rin ay dito namumugad. Ang mga babaeng Mandarin Ducks ay ang nagsisimula sa panliligaw, gamit ang kanilang kaakit-akit na mga moves para maka-attract ng mga lalaking Mandarin Ducks. Ang mga Mandarin Ducks ay kilala rin bilang loyal couple. Ang ibig sabihin kapag sila ay nakatagpo na ng kanilang partner, ito ay panghabang buhay na. Peacock. Karamihan ng mga tao ay ginagamit ang term na peacock para i-describe ang lalaki at babaeng ibon. Subalit ang peacock ay talagang pangalan na tumutukoy sa isang lalaking peafowl. Ang peafowl ay kabilang sa pamilyang pheasant. Sila ay native sa Asia na may dalawang species at ito ay ang Indian peafowl at ang green peafowl. Parehong nanganganib ng maubos ang dalawang species na ito dahil sa smuggling, pangangaso at kawalan ng kanilang natural na tirahan. Ang peacock ay isa sa pinakakilalang ibon sa buong mundo at maraming magagandang rason para dito. Dahil sa kanilang iridescent na balahibo, buntot na may hugis ng abaniko, at sa haba ng magkabilaang pakpak. Sila ay nagniningning sa kagandahan. Subalit sa mga taon ang nakalipas, ang peacocks ay inaalagaan na rin ng mga tao as exotic pets. Hanggang sa ngayon sila ay makikita pa rin sa iba't ibang panig ng mundo. At ang pinaka nag-stand out sa lahat, ay ang kulay puti na peacock. Subalit nagtataka ang karamihan kung ito ba ay talagang tunay na albino peacock. Mayroong puti na peacock na talagang kulay puti dahil sa kondisyon nitong tinatawag na leucism. Ang leucism ay isang variety ng kondisyon na sanhi ng pagkawala ng pigmentation sa mga hayop. Ito ay nakakaapekto sa balat, buhok, balahibo o kaliskis ng mga hayop at ito ang dahilan kung bakit pale or patchy at puti ang kulay nila. Pero hindi ito nakakaapekto sa kulay ng mga mata. Ang white peacocks ay ang rare form ng the blue peacock na may genetic mutation na dahilan ng leucism. Ang white peacocks ay pinanganak ng kulay dilaw at nagiging puti lamang ito kapag nasa 8 gulang na. Candy crab. Ang candy crab ay isang napakamakulay na crab na may 1.5 hanggang 2 cm ang laki. Ito ay namumuhay sa ibabaw ng iba't ibang species ng mga soft coral na nasa pinakalalim na bahagi ng karagatan. Ang rason sa likod nito ay napakasimple. Dahil ang pinakalalim ng karagatan ay ang bahagi na may maaligamgam na temperatura. Kaya ang mga candy crab ay hindi umaalis dito. Ang mga candy crab ay magagaling sa paggaya ng mga polyps kung saan ito nagtatago. Dahil sila ay may kakaya ng mag-camouflage para gayahin ang mga kulay ng mga corals. Maliliit na sipit ang unahang pares ng mga paa ng mga candy crabs at may matitinik na katawan na may iba't ibang kulay. Depende kung saan sila nagtatago. Kawangis ng host na coral nito. Sa kabuuan ng candy crab ay may 6 na mga paa. Kabilang na ang 2 nasa harapan na sumusuporta sa 4 na paa sa likuran. At yun ang kabuuan ng 10 naggagandahang exotic animals na ngayon mo lang nakikita. Please like and share kung nagustuhan ang video natin ngayon. At kung gusto mo pa ng mga ganitong video, mag-subscribe ka na at i-click ang bell icon para ma-notify kita sa mga bago ko pang video.